Hello everyone, welcome to my journey. Life with Christ without rice. Naku, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong oras na ito sapagkat ito talaga yung pinaka itinuturo ko talaga sa ating mga senior citizen. Take note sabi ko nga po sa inyo, kapag ikaw ay nasa edad na ng 50 years of age and above dapat ina-apply nyo na po ito sapagkat kung alam naman natin na we are slowly, alam mo yun, nung umiidad na, di ba? Sabi nga, it's just a number. Pero yung feeling, yung physical body is parang 20s lang, 30s. Pero aminin man po natin o hindi, most of us ay galing talaga sa mga nakasanayan natin, mga processed food. At paglipas ng panahon, alam din naman natin na syempre, ang organs natin ay hindi na pabata. So hangga't maaari talaga ay masanay na tayo at least sa TMAD, 2 meals a day or OMAD. Pero pag-usapan natin itong OMAD sapagkat itong video po na ito ay highly request ni Ma'am Veronica from Chicago. Isa po siya sa mga follower po natin na natulungan natin. Take note nasa ibang bansa na po siya. Nasa mayamang bansa, napakadaming dalubhasang doktor. But it just so happen na naglabas po yung aking mga reels, mga videos sa kanyang newsfeed and biyaya ng Panginoon po, nag-PM po siya at natulungan po natin siya sa kanyang matinding health condition. Napakalaki po na niyang ginagastos. Ang naalala ko sa isang pinakamalalang sakit niya ay severe apnea ba yun? Meron din siyang basta puro mga severe, nahihirapan na siyang huminga. Gumagamit pa siya ng matinding gamot para lamang makahinga siya sapagkat hindi na nahihirapan na siya talagang huminga doon sa kanyang kung di ako nagkakamali, may asthma din siya. Pero pag-usapan po natin itong napakahalaga na sinend po niya sa akin na sabi niya, "Pastor, hindi po ako naniniwala dito. Pwede po bang gawan niyo po yun ng video o mag-live?" Nag-try tayong mag-live kanina. It just so happen na medyo mahina yung internet natin, hindi ako agad nakauwi. Pero ang problema kasi ngayon, dinidelete na ni Facebook after 30 days So may stress pa ako na i-re-upload yung mga live ko. So more on recording na lang tayo at hindi na ako nakakapag-live. So napakahalaga po nito sapagkat may lumabas na news patungkol sa OMAD na nababahala na malaki ang magiging problema kapag ginawa po nito. Alam mo, bakit paulit-ulit na pinupuntirya ng mga news ang OMAD? Sapagkat ito talaga yung pinaka-the best na dapat talagang ginagawa ng tao. Pero it will come naturally. Ito, maybe yung mga followers po natin and member ng ating community, ngayon yun lang po ito makikinig sa akin. Pero mahalaga na tutukan niyo pong mabuti yung bawat kataga, bawat salita na sasabihin ko sapagkat hindi ko pa po ito na-discuss sa mga previous ko pang video. Sapagkat kahit ano pong gawin ko na pagtuturo patungkol na kailangan yung matinding preparation, halimbawa, 1 month, 2 months, 3 months, okay sige ready ka na for OMAD. Pero niloloko niyo lang pala ako, hindi naman pala talaga totoo yung mga sinasabi niyo sa akin na ito na yung kinakain mo. So, mali yung pagbibigay ko kung kailan ka magi-start doing OMAD. So, ganito po kasi yung tamang proseso. Yung napanood natin sa news na minadali niya yung proseso kaya talagang mapapahama ka. Talagang sisikmurain ka sapagkat kapag pinwersa mo, binigla mo yung sarili mo, 'pag binigla mo talaga yung sarili mo, kailangan ikaw na lang, ikaw mismo yung magsasabi na, "Okay, ready na ako." Yung body mismo natin will speak itself na, "Okay, I am ready para sa ganitong klase ng meal." TMAD, 2 meals or OMAD, 1 meal a day. Pero hindi yung, sige, after 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 1 year, sige, OMAD na ako. Hindi ganun eh. Itong napanood natin sa news,
parang 2 weeks pa lang siya, parang bago pa lang siya, eh, nag-OMAD na siya agad and nabutas daw yung lining, nagka-ulcer siya. So, na parang nahihilo na siya at meron namang mga influencer na hindi talaga suggested. Although sinasabi naman ng mga ano, na huwag basta-bastang papasok ka sa diet, carnivore o ketogenic diet o low carbs nang wala ka naman talagang sapat na kaalaman. Totoo naman talaga yun. Pero, 'wag nating alisin ang kagandahang puwedeng maidulot ng, OMAD lifestyle. Sapagkat ang pinaka the best na dapat niyo pong gawin, ito para sa mga nasa carnivore way of eating, not in general, mga nasa carnivore way of eating. Siyempre, malaki ang, maitutulong po nito sa atin kung tayo may mga health issues na, kung tayo ay may mga matinding inflammation, matindi yung pain, may tumor, may cancer, o mataas ang fatty liver, may diabetes, matindi ang uric acid, matindi ang, gout, matindi ang, triglycerides, o may mga kidney stone na tayo, may mga mataas ang KREA. So anything, lahat ng, sakit puwede po yang matulungan kahit pa sabihin natin na malaki ang magiging benepisyo sa OMAD, pero hindi niyo po ito puwedeng puwersahin. Wag na wag po ninyo itong gagawin. Hangga't maaari, slowly, kung ikaw ay nagra-rise pa, eh, utay-utay ka magbabawas. Utay-utay ka talaga magbabawas. Ito yun mga sa mga nagka-carnivore, utay-utay ka talaga magbabawas. Kung sanay ka talaga sa gulay, eh di lagi kang may gulay. Pero siyempre sa carnivore way of eating, we don't eat plants. Hindi kami kumakain ng damo, hindi kami kumakain ng gulay. So, plain na karne lang talaga yung, kinakain namin. So, kung ikaw yung baguhan na gusto mo talagang gawin ng, carnivore way of eating, utay-utay mo na yung i-eliminate na talaga yung mga processed food, etong mga isusunod mo na diyan, gulay, kanin, utay-utay mo ng babawasan hanggang sa makalipas ang 1 buwan, ready ka na for second month, aalisin mo na talaga yung, kanin. But still, ano ka pa din, ah hindi ka pa rin puwedeng, mag-OMA do'n. Hanggang sa 'pag natanggal mo na si gulay, natanggal mo na si kanin, so ang mangyayari niyan hangga't maaari, eh, makakain ka ng, karne at least 300 grams pataas. Kasi kahit pa sabihin ko sa'yo kumain ka ng 300, 500 o 800, 1 kilo, eh, hindi pa naman nag-a-adapt yung, katawan natin sa gano'ng volume ng karne, siyempre mabubusog ka kaagad do'n. So ang mangyayari utay-utay, at least makakain ka ng itlog, 6 to 12 eggs per day po ito, Kung, puwede ka pa rin 3 times a day diyan sa pangalawang buwan mo, 3 times a day pa rin 'yan, Pero utay-utay ka na 'pag kumain ka ngayon, utay-utay na sasabihin sa'yo ng katawan mo na, "Teka, busog pa ako, eh." Parang kahit gustuhin mong kumain, pero yung katawan mo nagsasabi na, na busog ka pa, na busog ka pa. So, mapapansin mo dun sa second month, third month mo, napa-practice mo na yung sarili mo na timad. Napa-practice mo na yung sarili mo na timad. Hanggang sa nagugulat ka na lang, may mga ilan po tayong natutulungan na within 24 hours, nag-skip na siya ng 1 araw, kinabukasan na siya kumakain. Parang every other day, skip. Yung iba naman, every other day, OMAD. Parang ang nangyari, naturally, kakain ka lang, kakain ka lang kapag gutom ka. Kapag busog ka na, titigil ka na. Nakukuha niyo po ba yung, ibig ko sabihin? So, nasa iyo kung ano yung gaano katagal yung proseso. Ito ba ay tatagal ba 'to ng 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months? Yun, dun mo na lang siya makikita kung ready ka na ba for OMAD. Mapapansin mo isang kainan mo na sapagkat once na nasa OMAD ka na, hangga't maaari before ka kumain ng volume ng, karne, volume, yung 300 to 500 grams, at least makahigop ka muna ng beef broth or chicken broth o beef broth, makahigop ka muna nun. Once na nakahigop ka na ng, beef broth, puwede ka ng kumain at least 30 minutes to 1 hour. Dun ka na, i-ready mo na, prepare mo na yung sarili mo. Eat like a king.
kumain ka na. At once na nakakain ka na, mapapansin mo na yung sarili mo, "Teka, ah, dahil volume na yung, kinain mo," mapapansin mo, nakakaya mo na pala ng OMAD, nakakain mo na pala ng TMAD. Naturally, na enjoy mo na yung gano'ng klase ng, pagkain. Ang ko, 'wag kang kakain kung hindi ka naman talaga nagugutom. Ang problema kasi sa'tin, kahit hindi naman nagugutom, kain pa rin ng kain. Para ba yung nasanay ka na kasi talaga na ngumuya ka ng ngumuya, kain ka ng kain, na kahit hindi ka naman talaga gutom. 'Yan yung magiging, problema. Hindi 'yan dahil sa dami ng kinain mo, dun sa sustansiya ng kinain mo. There's a big difference na fasting ka nga, 24-hour, OMAD ka nga, pero yung kinain mo naman hindi naman gano'n kasustansya. O kinain mo yung fries, burger, 'di ba? Tapos mga processed food, hotdog. So, anong mangyayari nun? So, ko talaga sa ating mga kabaka, sa ating mga followers, at most especially sa mga bagong pasok sa ating, community, siguraduhin mo na masustansya talaga yung, kinakain po ninyo. Hindi yung basta ka kumain. Pero siyempre madali lang ito maunawaan ng mga member ng ating, community. Mas mahalaga na i-enjoy mo lang yung, kinakain mo, stop when you are full, 'di ba? Then kain ka uli kapag, nagugutom ka. Pero naturally, makalipas ang ilang buwan, magugulat ka na lang, kaya ko palang kumain na after nag-skip ka na pala ng, isang araw tapos kakain ka uli. Magugulat po kayo. Hindi mo pinapersa, walang pressure, hindi ka na-stress, basta natural. Iyon lang po yung sinasabi ko. Naturally, magugulat ka na lang na hindi mo na napapansin, basta basta mayro'n kang pagkain, mayro'n kang naka-prepare na pagkain, mayro'n kang iinitin na pagkain, naturally magugulat ka na lang na nagagawa mo na pala yung OMAD. Kaysa naman bigyan kita ng timetable, mai-stress ka na, "Naku, mag-o-OMAD na ako, malapit na yung tinuturo ni coach." 'Di ba? So, yun lang po, sana may natutunan po kayo sapagkat ang OMAD ay napakalaki po ng tulong po talaga. In general, lahat ng klase ng mga sakit, it can reverse all kinds of sicknesses and diseases. Basta you have to make it sure na nasa carnivore way of eating po kayo. God bless everyone.